Hello mga kariyal, may gagawin po tayo dito na stand pan. Ang brand po nito ay Hanabishi. Ayaw daw gumana. Subukan natin na isaksak sa outlet. Tingnan natin kung ano ang problema nito. Pindutin po natin yung number 1. Ayan. Ayaw pong umikot ng ilisi. At may nararamdaman po tayong vibration ito sa kanyang motor. Ilagay natin sa number 2. Ganun pa rin, may vibration dito sa motor. Sa number 3, ganun pa rin, may vibration po na mararamdaman dito sa cover ng motor. Check upin po natin muna ito kung bakit siya ay nagbabibrate lang, ayaw gumalaw nung LC. Bunutin po muna natin ang pagkasaksak para safe. I-check po muna natin yung kanyang LC kung masikip ang shafting bushing. Posible pong dahilan yan kung bakit siya ay nagbabibrate lang at ayaw umikot. Reverse, forward, matigas. Kahit reverse, kahit forward, matigas pong iikot ang ilisi. Ayan. Talagang sobrang tigas. Halos hindi mapihit po. Matigas po yan. Posible po na ang sira nito ay shafting at bushing. Nagbabibrate lang siya, hindi kayang iikot yung ilisi. Bubuksan po muna natin ito. Kailangan lamang natanggalin muna natin ito dito para makuha natin itong upper part para magandang trabahuhin. Okay, baklasin po muna natin ito. Ayan mga kariyal, ang itsura sa loob. Tingnan nyo, sobrang dumi. Halos hindi na makita ang motor. Puro alikabok. Pagka ganito overheat ang aabuti nito. Ayan, sobrang dumi, hindi nalilinis. Tapos ito, tuklap na siya dito. Palitan na lang natin mamaya. Ayan po mga kariyal, sobrang alikabok po niyan. Tanggalin itong front cover. Linisan po muna natin ito pagpaga ng paintbrush. Grabe talaga ang alikabok. Sobra. Pagka ganitong electric fan, posible po nung mag-overheat ito dahil sa sobrang dami ng alikabok. Kasi walang ventilation. Yan mga kariyal. Ito yung shafting. Pag pinihit natin nang walang ilisi, hindi halos mapihit. Sobrang tigas. Ayan hindi talaga mapihit. Tingnan natin ang loob nito. Kunin natin yung shafting niya. Itabi ang mga tornilyo. Biyakin lang po ito. Gamitan ng flat screw. Tanggalin din yung C-clip para mabunot yung shafting. Ingatan lang mga kariyal dahil ito malutong na. Natatanggal na yung kanyang mga cable tie. Ingatan lang po ito. At baka matuklap yung mga terminals ng windings. Ayan mga kariyal, sobrang itim, gas-gas po yung shafting niya. Doon sa unahan, medyo okay pa. Pero sa bandang hulihan na shafting, sobrang lalim na po niyan. Papalitan po natin ito ng shafting. Itabi muna ito. Lagyan natin ng panibagong cable tie ito. Ayan, makikita nyo mga kariyal. Natanggal na yung mga cable tie kasi malutong na. Para safe ay lagyan muna natin ito ng tali. Putulin muna natin itong wire dito para magandang itali. Ayan. Lagyan ng basahan dito para maipatong yung stator at nang hindi magasgasan ang windings. Ayan. Tapos i-fix natin ito ng maayos dito.
Kasi ito naman ay buo ang mga windings dahil nagbabibrate siya sa kanyang speed 1, 2, 3. Ibig sabihin may connection po yung lahat ng windings ng stator. Ayan, matibay na yan mga kariyal. Linisan ulit, puro alikabok. Grabe ang dumi. Ang gagawin po natin ay papalitan po natin ito ng bushing. Papalitan din natin ito ng shafting. Kasi sobrang gasgas na dito. Malalim na. Okay. Sa pagpalit po ng bushing, ito lang po ang papalitan natin. Yung front bushing ay hindi natin papalitan kasi makinis pa po yung bandang unahan. Hindi ko na po ipapakita dito yung pagpalit ng bushing at saka shafting. Doon sa description box sa baba, i-click nyo lang po yung link doon at nandun po yung video kung paano ako magpalit ng bushing at saka shafting. So ang sakit po ng electric pan na ito ay gas-gas na po yung shafting at saka bushing. Papalitan lang po natin ito para gumana. Okay? Real life, big S, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay mga kariyal, ito tuloy na natin yung ating ginagawa. Pinalitan na po natin ang shafting. Hindi ko na pinakita sa video kasi may video po ako tungkol sa pagpalit ng shafting at bushing. Click nyo na lang po sa description box sa baba at nandun po yung link. Ito po yung lumang shafting. Ito po yung bago nakakabit na. Tapos ito yung tinanggal natin na bushing at ito po yung pinalit natin. Nakakabit na rin. Tabi natin yung luma. At habang ginagawa po natin yan, ito po yung may-ari. What's up, guys? Ayan po yung may-ari. Naghihintay po yan. Like, follow, and subscribe. Okay. Magaling. Maraming salamat po. Tuloy po natin ito. Balik ako. Sige. Ia-align na po natin mga kariyal yung shafting bushing niya. Ibalik lang po natin yung stator dito sa housing niya. Dating pwesto lang. Ayan. Tapos isukat natin yung kanyang rotor shafting bushing. Dapat may clearance po siya. Pag hinila, mayroon siyang clearance na manipis lang. Nahihila-hila natin ng ganyan. Okay? Tapos pag inalog natin siya, taas-baba, kaliwa kanan, dapat walang alog. Okay, ibig sabihin, good na po yan. Bunutin po ulit natin at lalagyan po natin ito ng langis. Lagyan lang po natin ng langis dito. Kasi ito po ay nagtigas ang shafting bushing niya, hindi mapihit. Kaya ngayon palalambutin natin ang kanyang pag-ikot. Okay. Lagyan din natin yung kabilang bushing. Okay. Ilagay na po natin dito. Tapos, ibalik na po natin yung kanyang tornilyo. Ilagay lang po natin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Tapatan lang po ang paglagay. Okay, naikabit na po yung 4 na tornilyo. Ngayon po ay subukan natin na pihitin yung shafting niya. Pagka matigas, i-reset po natin ito. Pagka malambot, okay na po yan. Okay na po, malambot naman. Karamihan kasi medyo sumisikip yan pagka naglagay ng 4 na tornilyo. Kaya ang ginagawa dyan, nire-reset lang, pinupukpok dito sa bawat kanto ng tigta-tatlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para ma-align yung shafting bushing niya. Okay na po yung shafting bushing niya. Ibalik lang po natin yung swing arm para hindi na siya pagalaw-galaw. Okay. Yung capacitor niya, papalitan na rin natin kasi dapat ang masukat natin dito ay 2 microfarad. Kaso ang nasusukat natin ay
medyo bumaba na. Ayan, 1.8 na lang. Dapat 2 microfarad. Dahil yan ay bumaba na at yan ay bababa pa, unahan na natin, palitan na natin siya ng bago. Ito ang ipapalit natin. Para bago natin ibigay sa may-ari, ay garantisado na walang magiging problema sa ating ginawa. Ito po yung bago, sukatin natin. Ayan mga ka-real, 2.05. Yan po ang ilalagay natin ngayon. Balutan lang para hindi mag-short. Balutan din itong isang duktungan. Okay. Ipalit lang po natin yung bagong kapasitor doon sa kung saan ay nakalagay yung lumang kapasitor. Dito po siya tinanggal kanina. So, ipwesto rin po natin ito dito. Ayan. Tupiin lang ng ganyan. Okay. Nakakabit na po yung kapasitor. Papalitan po natin yung nabasag na takip nitong gearbox. Tuklap po yung takip, malutong na. Ang ipapalit po natin ay ito. Balik lang po natin ito. Itong kanyang pinion. Balik lang po doon. Yan. Tapos takipan. Lagyan ng tornilyo. At isa pang tornilyo. Okay, meron na pong takip na bago. Ngayon, malambot na pong iikot yung shafting. Kanina po yan ay matigas. Isaksak lang po natin sa outlet. Okay. Pindutin po natin yung kanyang switch sa number 1. Ayan mga ka-real, gumana. Pindutin po natin sa switch number 2. Ayan, gumagana po. Bago po yung kanyang kapasitor at saka yung shafting at bushing. Kaya po siya hindi gumagana at vibration lang ang nararamdaman natin kanina dahil yan po ay nagsikip po yung shafting at bushing dahil sa sobrang gas-gas. Gumana na po siya. Ilagay natin sa number 3. Ayan. Gumagana, malakas. Ganun lang po mga ka-real. Kung sakaling ang electric pan nyo ay hindi gumagana pero may nararamdaman kayong vibration sa motor, ibig sabihin may pumapasok po na kuryente sa loob ng motor, may dumadaloy na kuryente kaya siya ay nagbabibrate. Buo po ang windings. Ang naging problema po ay ang shafting at bushing. Dahil siya ay mahina na rin ang kapasitor, posible po na naging dahilan din yung kaya nagsikip po yung shafting at bushing. So ganun lang po ang sira nito mga ka-real. Sana nakapagbigay ito ng idea sa inyo. Sa pagpalit ng bushing at shafting, panoorin niyo po yung video. Doon sa description box sa baba, nandun po ang link. Okay? Maraming salamat po muli at God bless po sa inyong lahat.